So hello no, ngayon alam nyo ba no na ang mga celebrity, so marami naman siguro sa atin no at hindi natin maipagkaila na patungkol na sa mga celebrity, sa mga artista, sa mga sikat na mga tao no na marami talaga tayong mga hinahangaan, umanga tayo sa kanilang mga pag-arte, galing, entertain tayo sa kanilang mga ginagawa. So minsan aaliw tayo kasi minsan kung may mga iniisip tayo mga malalim, minsan is ito yung nagiging kumbaga reliever ng ating kalungkutan. Kung nakikita natin sila nagpapatawa, itong mga ganito mga celebrity. So alam nyo ba no na mostly or almost all no sa mga celebrity no na gumagawa ng mga ganito mga bagay is alam nyo ba na malaking impact ito sa bawat isipan ng bawat tao. Bakit? No, so ganito no. Ang mga celebrity kasi no, isa kasi sila kumbagang nagiging instrumento sa mga taong makamundo. No, so sa kanilang mga ginagawa, pilit nilang hinahatak at hinihila ang bawat tao. No, so para mapalayo sa Panginoon upang mamumuhay sa bagay na malayo sa Diyos. So itong mga ginagawa nila is minsan 'di ba makakita tayo sa mga pelikula, mga violence, patayan, kissing scene, sexual immorality, sumbatan o lahat ng uri ng kasamaan. Alam nyo ba na ayon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo, noong unang panahon, mababasa natin sa Biblia no na kung ano yung mga bagay no nakakarumi sa isang tao. So maliban sa mga lumalabas sa kanilang bibig, so maraming mga bagay ang nakakarumi sa isang tao. Yung patungkol sa mga pagkain. Ngunit sa panahon ni Kristo, nalinisan na lahat yon maliban sa dugo na hindi pwede makainin kasi ang dugo ay simbolo ng buhay. So, anong sabi ng ating Panginoon Kristo no? Nung nalinisan na niya ang mga pagkain, sabi niya no na hindi ang lahat, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakarumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Kasi doon sa kanyang bibig, pumapasok doon sa kanyang bibig, pumapasok yun doon sa kanyang tiyan at ilalabas. At hindi yun nakakarumi. Ang nakakarumi sa isang tao is ito yung mga lumalabas sa kanilang bibig. Nandoon yung mga pagpatay, mga immorality, yung mga bangayan, yung sumbatan, or ano pa mang mga bagay no na masama na galing sa bibig. So, makikita natin no na ang mga artista or mga celebrity ay nagiging example ng mga instrumento ni Satanas to deceive you. No, to deceive you. Kasi yung nakikita mo sa kanila is patayan, kung paano saksakin, kung paano manlinlang, kung paano magnakaw. At minsan naaaliw tayo sa kanilang mga ginagawa. Pero hindi ba natin alam na unti-unting hinihipnotize si Satanas ang ating bawat isip? No, inihipnotize ni Satanas ang ating isipan upang ito ay mamalagi sa ating puso at malalayo tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, mas naaliw tayo yung mga sexual immorality. No? So, yung mga sexual immorality na kanilang mga pinapakita is demonic yan. No? Sexual immorality, yung mga kissing scene, mga love scene, yung mga love story ng mga movies, itong mga bagay nito is immorality. No, so immorality, hindi ito nakakatulong, kundi ito ay kumbaga nagpapabuhay sa pagnanasa ng bawat isipan ng tao. So maraming mga tao na dahil sa kanilang mga ginagawa, nagawa nila ang mga karumal-dumal na kasalanan dahil nga masinusunod nila yung mga celebrity. Is dahil sa kanilang mga kasamaan, yung mga hangal na mga tao pumupuri sa kanila. So anong silbi ng iyong pagkasikat dito sa mundong ito? Kung hindi ka naman kilala doon sa Panginoon, doon sa langit, wala nakakakilala sa iyo. May nakakakilala nga sa iyo, pero ikaw ay hindi makadiyos kundi makasamaan. So ito yung mga ginagawa ng mga celebrity ngayon. Yung iba rin kung ano yung mga bagay makamundo ginagawa nila, ay yung mga bagay na kasi ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Kahit sinong tao makikipagkaibigan sa mundo ito, nakikipag-away sa Panginoon. No, so kung ikaw nagiging kaibigan ka ng mundong ito, ang mundong ito pupuri sa iyo. At dahil dito, kung ang mundo pumupuri sa iyo, ang Panginoon hindi pumupuri sa iyo. At kinikilala ka bilang isang unrighteous, makasalanan. Kasi ang ginagawa ng mundong ito ay magpabuhay sa pagnanasa ng bawat tao. Sa pagnanasa sa ating mga mata, yung mga karumal-dumal, yung patayan,
sexual immorality. Ito yung mga bagay na siyang dahilan na ang bawat tao hinihila-hila nila patungo sa kasalanan upang malayo sa Panginoon. So, they are the instrument of Satan. They are the prophet of Satan. Pag sinabi nating propeta ng Diyos, ang propeta ng Diyos is ito yung mga taong nagsisikap na tawagin ang mga tao upang mula sa kadiliman hahatakin ng propeta ng Diyos upang dalhin doon sa ating Panginoong Hesukristo sa liwanag. Ngunit ang mga propeta ni Satanas is ito yung mga tao na mumuhay sa makamundong ito. Na ang mga tao pinipilit nilang hinihila patungo upang mamuhay sa pagnanasa, sa sexual immorality, sa patayan, sa immoralidad. Yung puso nila malayo na sa Panginoon kundi dinidiyos nila ang bawat celebrity. At dahil dito ang tao nagkasala. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba? No, na dito sa mundong ito, maraming mga tao na siyang dahilan o sanhi ng kanilang nasanhi ng pagkakasala sa buong mundo sa mga tao. So kawawa ang isang tao kung sa pamamagitan niya nagkasala ang kanyang kapwa. Kawawa siya. So kung ikaw isang celebrity, kasi yung mga ginagawa kasi nila is kumbaga para bang gusto nilang gayahin din ang ginagawa. Kaya maraming mga taong hangal na hindi nakakaalam kung ano yung kalooban ng Panginoon na gumagaya at sumusunod sa kanilang mga ginagawa. Yung mga, tingnan mo yung mga vlogger ngayon, di ba? Kung ano yung ginagawa ng mga artista, ginagawa din nila. Yung mga content na mga ganon, mga immorality, yung mga nudity, yung mga patayan, yung mga awayan, yung mga bangayan, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay for the sake of fame and money. So, pera lang yan, sa pera, kasikatan. Lagi niyong tatandaan na ino-offer ni Satanas ang kasikatan, kayamanan, pera, salapi, kadingningan ng mundong ito kung ikaw gagawa ka sa kanyang kalooban. So ito ang kalooban ni Satanas, na gawin niyo ang mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Gawin niyo ang mga bagay na hindi matuwid sa paningin ng Diyos. So proud na proud sila. Kaya nga yung mga artista, dire-diretso yan. Diretso sa babagsak yan. Kasi paano ka makakapasok kung ikaw mismo ang nagtuturo sa mga tao kung paano gumawa ng kasalanan, kung paano gumawa ng mga immorality, nagpapakita ka ng mga nudity, kung paano makikipag-away, lahat ng uri ng kasamaan lumalabas sa iyong bibig, paano pumatay, paano magnakaw sa pamamagitan ng mga pelikula na iyong ginagawa, mga content. So paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Akala mo ba ang kaligtasan doon sa ating Panginoon ay lahat tayo makakapasok? Kahit gumawa tayo ng karumaldumal, kahit pa sabihin mo yan na trabaho lang ito, walang personalan, sa Panginoon walang exempted. Walang exempted yan. There is no excuse sa Kanya. No, so, lagi nyo tatandaan kung minsan yung trabaho na pinapasok mo ang siyang dahilan na magpapahamak sa iyo, na siyang maghahatid sa iyo upang ikaw ay mapaparusahan. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. Maraming mga tao na gumagawa ng mga negosyo at trabaho na siyang dahilan na sila ay napalayo sa Panginoon kasi nga ang kanilang mga ginawang negosyo at trabaho ay isang kasalanan sa paningin ng Panginoon na naghahatak sa iba upang magkasala. So, ikaw ang nagiging sanhi, nagkasala ang bawat tao. So, kung ikaw ang nagiging sanhi na nagkasala ang ibang tao, mapaparusahan ka. So, ganun kasimple ang explanation yan. So, mag-ingat po tayo. No? So, hanggang dito lang no, and God bless everyone. Amen.